Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Regina. So babalik na tayo sa biyahe. Nagpalipas lang tayo ng gabi sa bahay. So nag pre-trip tayo kanina, nagdagdag lang ako ng washer fluid. Yun, dahil kahapon nag post trip ako, wala tayong trailer light. Ayan, patay lahat. So check natin. Ay, nakailaw naman tayo eh. Wala tayong trailer light, kaya itinawag ko muna sa one call, yung pinaka namin, call center ng company namin. So antay tayo ng service kung ayan patay ay, pindot ko yung check eh. Kaya pindutin natin yung check para i-check natin yung kahit wala tayo sa loob ng truck, na-check siya. Malamig na, temperature dito ay 0. Nakailaw na yung backlight, so ibig sabihin nag-check tayo ngayon. So napakalamig na, 0 pa lang yan ha. Ayan, patay yung mga ilaw natin sa trailer. Ayan, pero may brake light, may signal light. Ayan may signal light. So patay yan ang park light nya, patay siya. Pero may brake light yan. So napaka-importante talaga mag post trip or laging mag load check, circle check. So ni-remark ko yan sa ilag ko na wala akong trailer light but merong brake light at signal light, para pwede pa rin tayo mag-travel kahit na wala tayong parking light. Kasi basta pwede araw lang yan, araw lang, hindi na pwede sa gabi. So yun ang importante, kailangan natin mag pre-trip lagi, pre-trip at post-trip. Malamig sa labas. Ayan. Mahangin kasi kaya malamig eh. So antay lang tayo ng tawag ng one call ng pinaka service center namin or call center kung may pupunta dito or pupunta tayo sa shop. So ganun lang. At wag niyong kakalimutan, kung meron tayong nakita na defect sa truck natin, mid-trip natin dito sa ilag, mid-trip kung ano yung issue, then kung safe to travel. Safe to travel naman, but daytime lang, hindi pwede sa gabi. Kaya ngayong araw na to, dahil babiyahe tayo doon sa Putas, parang Putas na yan, yung parang mining din yan, yung Putas na yan. So doon tayo magde-deliver. Habang nandito pa tayo sa bayan, papagawa na natin yung truck natin, dahil doon sa pupuntahan natin baka may surprise inspection. Pero kung ma-surprise man tayo, basta naka-remark. Pero unreasonable pa rin yan, dahil nagaling tayo dito sa city, nag pre-trip tayo, bakit hindi pa pinagawa, diba? So mas maganda, para safe, ipagawa na natin habang nandito pa tayo sa syudad. Kasi yung pupuntahan natin, napakaliit na bayan, Leroy, pero lagpas pa tayo sa bayan dahil mining yun. So yun, i-remark lang lagi kung meron tayong nakitang defect sa truck natin. Alright, so antay lang tayo. A few moments later. So guys, dumating na yung nag-service sa atin, magsi-service. Ayan na, Regina Maintenance. So binuksan na yung hood natin. At andun yung mechanic, electrician.
trinay namin yung 7-way electrical. Meron siyang dala, ganun din, hindi pa rin. Siguro fuse nga siguro talaga, dahil trinay niya na yung 7-way electrical cable niya, ayaw pa rin. Kaya gagamitan niya ng fuse tester. So doon siya. Ang lamig sa labas, kaya dito tayo sa loob. Hindi lang natin siya pwede kunan ng video, baka siyempre mahirap na, kasi ibang lahi yan, ayaw nila ng camera, di ba? Kaya pakita lang natin yung dapat lang makita. Antayin na lang natin siya matapos. Ayan. So yan. Hindi na tayo dito pinali sa truck stop kasi hindi pa ako nakapag login sa ilag ko para tuloy-tuloy ang biyahe natin. Alright, so antayin na lang natin siya matapos para makalis tayo. So guys, naayos na yung trailer natin. So itong truck natin ay meron dalawang fuse box. Meron dito sa ilalim ng paa, at meron din dito sa loob ng hood, dito nakapwesto. So fuse lang pala ang dahil chinek niya, pinalitan niya ng 7-way electrical cable. Okay naman, okay yung cable niya. So okay na lahat ng ilaw natin, working na. Ayan na siya. So ganun kabilis ang service namin dito, di ba? Isang tawag lang, may darating na agad. So alis na tayo guys. Nag-start na ako pre-trip dahil na-check naman natin to kanina pa, yung mga gulong, bali yung electrical ang problema lang. So yung ilaw lang, kaya ready to go na tayo. Alright, tara. So alis na tayo guys. Para may deliver pa natin tong load natin ngayong araw na to, at makapagplano sila dahil meron tayong almost 2 hours na tatakbuhin ngayon. Sakit sa kamay ng ang lamig, kasi syempre nasanay tayo sa summer, then papasok yung lamig, di ba? Mo nag-yellow na.
na pero wala pa rin katao-tao. Yung ano, paligid. Malamig lang talaga. Kaya walang tao. Walang katao-tao. Itong araw na to meron lang tayong 5 hours and 11 minutes. So makakapag-deliver lang tayo. Hindi lang natin alam kung makaka-pick up pa. So yun lang, ingat-ingat na lang tayo, takbong pogi lang. Tingnan nyo guys yung farm ng Saskatchewan. Kaya ito tinawag na Land of the Living Sky, dahil patag na patag talaga. Ayan o. Kaya mayaman sa resources itong Saskatchewan. Ito ay isa sa tinatawag na prairie, parang kapatagan, parang ganun. So ayan yung farm nila, flat na flat. Land of the Living Sky itong tawag sa Saskatchewan. Grabe lawak ng farm, ano? Sana all may ganyang farm. Ayan o, ang lupain ng Saskatchewan. Grabe. Yan lang bahay, yun lang. Siguro may-ari ng farm yung mga yan. Oh, yan lang ang bahay dito. Tapos yung lupain niya, ilang hektar yan, ilang libong hektar. Oh, yun lang may-ari siguro yan, oh. Yan ang bakahan niya. Ito ang gandang view. Sa ilang taon ko dito, second time ko palang dumaan sa highway na ito, Highway 6. Oh, grabe ang ganda, oh. Sana all may gantong farm. No? Alam nyo yung tanim lang dito guys sa farm na yan, damo lang yan, damo. Kung makikita nyo yung mga bilog-bilog na yun, no? Damo yan na nirolyo para pang-export, para sa mga may alagang baka. Yan ang pagkain nila. Pero pagkakalam ko yung iba dyan pang export. Ayan o, yung nakikita nyo yung mga damo na yan, nakarolyo yan. So yan damo dito ginagawang farm. Ayan o, kita nyo yung mga nakarolyo na yan, pang export yan. Ganyan yung nakikita ko sa Middle East, sa Saudi, sa Qatar eh. Ayan o, galing no, pagkain ng camel. Dami no, pang export. Grabing farm na yan no? Ay, dito na tayo guys. Ayan yung project oh, na pupuntahan natin. Dahan-dahan lang tayo. Oh,
60th Street Project Deliveries. Oy, dito deliveries daw dito. Pasok tayo. Security checkpoint. Ayan, project oh. All driver and deliveries must wait here for direction before proceeding past this point. Stop muna tayo. Then go. Dito yung staging area. So tatawagan lang natin yung ano natin, customer. Okay. So, tinawagan natin yung ano natin guys. Hi sir, good morning. How are you? Hello sir. Yes sir, I have a delivery for you and I am here right now at the staging area, parking number 5. Okay, just give me 10 minutes, I'll be out. Alright sir, no problem. Thank you. Okay, bye. Duty natin to. So pupuntahan tayo, ito yung delivery natin. Puntahan tayo. So dito guys, sa staging area lang tayo tatambay at may pupunta sa atin dito. Katulad niya, may pumunta na sa kanila. Ayan, may pumunta na sa kanila para magsundo. So tayo naman, aantayin natin yung sundo natin kung sino. At antayin natin kung anong advice, kung magtatanggal ba tayo ng tarp dito sa staging area nila or sa loob ng planta. Mukhang mahigpit talaga dito. Safety glass tayo at helmet sa baba. Mukhang Pilipino yung nandun, no? Kuha na rin tayo ng helmet bago tayo. Ay, dito lang naman tayo. Pagbaba natin, nando kasi yung helmet natin. So antayin lang natin yung escort natin. Okay. Guys, ay escort natin. ...25 km/h ano. So yan, may security guard pa pala dito. So huminto tayo dyan sa security para ibigay yung information natin, pangalan at sinulat nila yung truck, company truck. So dito guys, bawal tayo mag-camera, kaya pag nasa baba tayo ng truck. So itong kinukuhanan ko, dito lang tayo sa loob ng truck. Oh, grabe yung project to. Daming crane, no?
tindi ng project na to. Ganyan lang yan, pero ang laking planta eh. Bagong planta pala ito, bagong putas. Oh, lalaki ng mga crane. So dito tayo sa pinakalikod din na guys. Ayun yung kanina, doon tayo kanina oh, sa may mga crane na yon. Pero ngayon nandito na tayo sa likod. So baka yun ng pinaka yard nila or dito. Bagong ano pala to, bagong planta. Dito sa Leroy, Saskatchewan. Ah, ito. Dito tayo. Priority yung mga heavy equipment. Doon tayo sa may doon sa gilid. Let's go. Diyan tayo magdidiskarga. So paradahan natin yung pinaradahan ng pickup.